Bukod sa mga pagguho at baha, bumigay na rin ang isang tulay sa Davao Region dahil sa masamang panahon. Pahirapan tuloy ang paghahatid ng tulong. Nakatutok live si John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. John D? Mel, malaking bahagi ng Davao Region ang binaha at libu-libong pamilya ang apektado. Marami ring infrastruktura ang nasira. Sa gitna ng ragasa ng ilog sa Boston, Davao Oriental, biglang bumigay ang tulay. Tinangay ito ng tubig, maging ang arko nito. Kinordon na ang tulay habang inaalam pa ng DPWH at City Engineering Office ang integridad nito. Dahan-dahan namang nahati ang bahay na ito hanggang sa tuluyang naanod sa rumaragasang ilog sa Barangay Saragosa, Manay, Davao Oriental kahapon. Kayo ang scene. May gumuhuring tulay sa lugar. May gumuhuring bahay sa bayan ng Tibanban matapos lamunin ang lupa ng ragasa ng tubig. Ang motorsiklo ng lalaking ito na pinilit tumawid sa kalsada sa Baganga, inanod. Sa Governor Generoso, 9 na barangay ang isolated matapos gumuho ang tanging tulay na nagdurugtong sa ilaga at timog na bahagi ng bayan. Lubid naman ang ipinangsagip sa mga residenteng binaha ang bahay. Habang sa Mati City, hindi madaanan ang bahagi ng kalsada dahil natabunan ng gumuhong lupa at bato. Ayon sa Office of the Civil Defense Region 11, mahigit 1,300 na pamilya ang apektado ng baha sa Davao Oriental dahil sa trough ng low pressure area sa labas ng PAR. Sa ngayon, pahirapan pa rin daw ang paghatid ng relief goods dahil sa nasirang tulay. As of now, maraming mga unpassable roads, may mga additional bridges na naputol. Isa din yan sa nagpapahirap sa amin, especially sa pagdala ng mga relief. Sa Davao de Oro, 3 kabilang ang isang babaeng 12 anyos ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Maragusan, Davao de Oro. Patuloy ang paghahanap sa isa pang lalaki. Marami ring taga Davao City ang pinalikas dahil sa pagbaha bunsod ng pag-apaw ng Davao River. Karamihan sa mga residente lumikas na raw agad matapos marinig ang alarma. Sa Barangay Maa, tumaas ang tubig papasok sa Purok Sanggilangan. Hanggang kaninang umaga, malakas pa rin ang pagragasa ng tubig sa Davao River na nasa critical level. Ayon sa CDRRMO, mahigit 8,000 individual ang inilikas mula sa 15 barangay sa lungsod. Namerwisyo rin ang baha sa Davao del Norte, gaya ng bayan ng Carmen. Sa bayan ng Kapalong, gumamit na ng floater ang ilang residente. At sa bayan ng Santo Tomas, napinsala ng baha ang mga gamit sa loob ng isang paaralan. May kinailangan ding i-rescue sa Panabo City. Bunsod ng malawakang pagbaha, isinailalim na ang lugar sa state of calamity. Mel, dito sa San Isidro, Davao Oriental, sa mga oras na ito ay umaambon-ambon na lang. Kaninang umaga tumila na sana yung ulan at unti-unti na sanang bumaba yung level ng tubig ng mga ilog. Pero bandang alas 12, alauna ng hapon ay nagsimula na naman yung malakas na pagbuhos ng ulan. Kaya pinaiingat pa rin ang mga residente. Sa ngayon, umabot na sa 3,500 ang apektadong pamilya sa buong Davao Region. Ang may pinakamarami ang Davao de Oro, sinundan ng Davao Oriental at Davao City. Mel. Maraming salamat sa iyo, John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao.